Kristo sa puso. Amen. Na siyang nag-aayos lahat. Siyang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok na naranasan natin. Meron ba uminit ang ulo sa inyo nang nawala ng pera? Itong week na to? May kilala ba kayo? Tanong mo yung katabi mo, may kilala ka ba? Nasabihin sa'yo, ikaw! Ikaw yun! Hindi naman dapat uminit ang ulo pag walang pera, di ba? Kasi ang pera, bagamat kailangan natin, palamunti lang yan sa natin. Facing giants. Ayan, basahin natin ang ating pong, ano ngayon, ang verse. Dito po sa, asa na? Dito sa 1 Samuel 17:39 to 40. Actually, na-topic na natin ito, pero ibang atake naman, siyempre, kasi makapangyari ng Word of God. Ang sabi po rito, basahin natin, at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Alam natin ang istorya, mga magulang kapatid, about David and Goliath na every now and then na ituturo sa pulpit. Alam niyo po, sa paghamon ni Goliath dito sa bansang Israel, may isang magiting na lalaki na hindi natigabig. Yun ay walang iba kundi si David. Ano po, hinahamon sila. Ang sabi nila, kapag napapagsak niyo ko, hindi na namin guguluhin ang inyong bayan. Sabi ni Goliath. So, natakot yung si Haring Saul at ang mga Israelites. Alam niyo mga magulang kapatid, sa buhay natin, every now and then, paulit-ulit lang may humahamon sa atin. Amen? Every now and then, nandyan siya na laging hinahamon ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Tinitingnan lang kung gaano tayo nakakapit sa Panginoon, kaya lagi niya tayong hinahamon. Pero tayo naman nagpapadaig. Para tayong mga Israelites, para tayong si Saul na natatakot sa hamon na lagi-lagi na lang na nandyan. Ang hamon ng kawalan. Amen? Hamon na walang pambayad. Amen? Bakit ka ba nangutang? O, diba? Kung minsan, kaya tayo hinahamon. Kasi, tayo gumagawa. Sarili natin ang humahamon sa atin Hinahamon natin ang ating sarili na kung saan kapag tayo ay pumasok sa isang sitwasyon, dapat alam natin at sigurado tayo na meron tayong pangharap sa hamon na yun. Amen po ba? Hinamon natin ang sarili natin, kaya dapat tatagan natin kung anumang sitwasyon ang pumaloob doon sa hamon na yun. Para hindi ka masungkol doon sa hamon na yun, para hindi ka magipit sa hamon na yun, di mo kong gawin. That is very simple. Bata-bata sa langit, tamaan bukol, may lit tayo sa utang Amen po ba? Tingnan mo katabi mo. Mukha bang walang utang yan? So, pumasok ka sa utang. Hinahamon mo yung sarili mo na kaya mo to. Kaya mo tapusin ito. Amen po ba? Kaya ka ng utang dahil hinamon mo yung sarili mo, ikaw na sa sarili mo, hinamon mo na mababayaran mo yung utang na yun. Amen? Kaso dumating ang pagkakataon, wala kang pambayad. Tapos, ayan na. Minuto na lang ang inaantay mo. Darating na sila. Kung kanino-kanino ka na lumalapit. Pero wala. Maraming tumatanggi. Maraming nagkadahilan kahit meron kasi sila rin pero babayaran. Amen po ba? Kaya dapat alam mo paano harapin ang hamon na yan. At huwag mo siyang haharapin
Nagalit ka, malungkot ka, dapat masaya ka. Dumarating ng Bombay, dumarating ng mga hamon ng buhay, yung bill sa kuryente. Wala pa kami pambayad po eh. Balik ka na lang, bay! Di ba? Bay, balik ka na lang! Di ba? Pwede lang pa nagsama na eh. Tutuloy mo na lang, bukas. Di ba? Pero ang bill ng Pinelco, hindi mo pwedeng sabihan bumalik ka na lang. Dapat hamon yan na nakahanda tayo every month. Every month hamon sa atin yan. Amen? Dahil gusto mong naka-electric fan pag natutulog, gusto mong may ilaw para maliwanag, gusto mo na may aircon, halimbawa. Di ba? Pero bakit hindi mo gusto magbayad? Pag dumarating ang bills, natatakot ka. Dapat alam mo yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, June, July, August, September, dapat nagsusubi kayo. Nagsusubi, nagtatabi tayo. Para ito sa pangpayag ng kuryente, kahit anong mangyari, huwag mong gagalawin yun. 50-50 everyday. Pag hindi, mawalan ka ng intindihin eh. Ito, bukas, para kay Bombay, hindi ko gagalawin ito. Kahit walang bigas, para kay Bombay ito. Hamon yun eh. Amen? Nay, nagugutom na ako. Halimbawa, si Giorgio, umiiyak na. No? Ay, ano ba? Ulam. Magbungkal ka doon. Nagtanim ang tatay mo. Kumuha ka ng Hindi yung iyak ka ng iyak dyan. Hindi ka na nga nakakatulog. Joke lang dyan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ayun yung giant eh. Amen? Iba't ibang hamon. Si Mami Nitz, hinamon siya nung nakaraan. Si Kuya Intoy, hinamon sila nung nakaraan. Hindi lingit sa inyo. Pina-hospital uli niya yung anak niya. Tama ba Kuya Intoy? Biro mo, hindi biro-biro pera yung mga nire-release na mag-asawa niya. So, ang daming hamon eh. Kayo, anong hamon? Anong hamon na binigay sa inyo ng Diyos na kailangan yung harapin, kailangan yung tanggapin, at kailangan magpakatatag kayo? Amen? Katulad ni David, ang hamon, si Goliath, kailangan niyang harapin. Ang sabi niya sa manare, ako po manare, lalaban sa kanya. Kasi meron po akong sa experience ko, paraphrase, experience ko, natatalo ko po ang mga leon sa kagubatan. Napaputumba ko ang mga oso. Kaya ako mahamon sa kanya. Sabi nung iba, may uhog ka pa? Sabi nung iba sa kanya, hindi po manare, paraphrase, kaya mo punasan yung uhog eh. Pero kaya ko po siya lalunin. Alam niyo, kahit may uhog pa kayo, kaya niyo humarap sa gigante. Amen? Maraming hamon eh. Sa trabaho, may hamon sa'yo, harapin mo yan. Pero huwag mong naharapin yan, na may kalungkutan ka. Ano po ang tinuturo sa atin ng 1 Samuel 17:39 to 40? Paano harapin ang buhay at matuto tayo sa karanasan ni David sa pakikipaglaban sa higanting si Goliath? Number 1, kailangan mga kapatid, nakahanda sa anumang hamon ng buhay. You must prepare. No? Kailangan handa tayo sa anumang hamon sa buhay. Amen? Kailangan nakahanda ka. Huwag kang maharap sa isang hamon na hindi ka handa. Kailangan prepared ka. Everything must preparation. Kailangan may preparation. Amen? Alam mo na nag-asawa ka lang yung sinasabi. Alam mo, ang buhay ng asawa, hindi puro pag-ibig na nasa inyong dalawa. Na kapag nagkaanak kayo, meron na kayong obligasyon. Hindi lamang sa inyong sarili, kung hindi sa inyong mga anak. Alam nyo, ang pag-aasawa ay hindi biro. Katulad na sinasabi ng mga magulang natin na hindi ito kanin na kapag sinubo mo na mainit, ay pag napasok pa, ay iluluwa mo. Ang pag-aasawa hindi basta-basta na isosoli mo na lang kung walang mga matinding argumento.
Ang sabi ng Bible, maliban sa pakikiapid, huwag mong hihiwalayan ang iyong asawa. Do you imagine that? Kung walang nangyayaring mga ganun, mga third party sa inyong both side, huwag kang hihiwalay. For better or worse, still death do us part. Meron nga meron nga mag-asawa, di ba? May mag-asawa na kung saan, kahit na nagluloko ang isa, tanggap na sige ni, itira mo na sa dito yung babae mo, dahil mahal na mahal kita, martir ka na lang. Ginawang katulong, ano yun? Parang napanood ko na yan batang kaya ko ba yan? Ikaw ba si Rigor? Imagine that. Payag kayo doon, mga babae, payag kayo? Oo, di ba? Dahil babaeng Pilipina kayo. Pero sa ibang bansa, uso yan. Sa mga Muslim, uso yan. Mga gusto yung mag-Muslim. Anyway, anumang hamon ng buhay, kailangan nakahanda tayo. Binibigyan tayo ng karanasan at kasanayan ng Diyos kahit na ito'y hindi maganda sa ating paningin. Hindi maganda ang mga hamon ng buhay. Amen? Pagka umaharap na tayo, parang ang bigat-bigat na ng kalooban natin. Si Kuya Martin, may hamon sa buhay yan. May visa na yan, Kompleto na yan. Pero islat na lang inaantay. Tumagal lang kay Manny. Mamuha mo yun. Diba? Inaantay tayo ng Lord kung hanggang saan yung ating patience. Kung hanggang saan ang ating pagtsatsaga. Para wala kang problema sa aming buhay, sabi nga, huwag mong hamunin yung sarili mo. Manatili ka sa iyong dako. Hinahamon mo, kaya dapat may pagtsatsaga po tayo. Anong sabi ng 1 Corinthians 9:25 verse 27? Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin sa panghabang panahon ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sinabi ni Pablo, nakaka-encourage Noong sabi niya, lahat tayo manlalaro. Isang pananampalatayang manlalaro. Hanggat nandito tayo sa earth, patuloy ang paglalaro natin. Amen? Patuloy tayong tumatakbo sa paligsahan. Hanggat nandito tayo, ang pananampalataya ang nagiging susi natin bilang lakas. Amen. Pananampalataya sa Panginoon. Kung wala ang pananampalataya niyan, titibag tayo, mabubuwal tayo, aayaw na tayo sa paligsahan. Pero kailangan may disiplina tayo sa sarili natin. Ang sabi ni Pablo, sinusupil ko ang aking sarili. Ibig sabihin, dinidisiplina ko ang sarili. Nagtitimpi ako. Yung kinakailangan kong magalit, hindi ako nagagalit. Yung kinakailangan kong mabugbot, kapag wala akong pera, hindi ako nabubugbot. Kung yung kinakailangan kong, kailangan pagka sumuntok ako sa hangin, sigurado may tatamaan ako. Ibig sabihin, sigurado ka lagi sa bawat hakbang mo. Dahil mga manlalaro po tayo ng Diyos. Hindi po pabilisan ng takbuhan. Amen? Patatagan. Ang takbuhan po natin dito, mga kapatid, sa pagharap natin sa higante ng buhay, patatagan. Kayong mga kabataan, kung kukumpara nyo sa aming mga matatanda, kaunti na lang ang hamon ng buhay namin. Pero kayo, napakarami pa na takbuhin nasa harapan ninyo. Kaya maging matatag kayo. Dahil hindi pa dumarating kayo sa punto na dumating sa buhay ng mga nanay at tatay ninyo. Kaya lagi ko kayo ini-encourage, maging matatag kayo, hawak lang kay Kristo. Amen? Amen?
habang bata ka, humawak ka na kay Kristo. Kasi, sa pagkakaalam ko, ang humahawak kay Kristo, kailanman hindi niya iniiwan, hindi niya pinababayaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, paano natin naharapin ang hamon sa buhay? Ang sabi doon, iwan ang anumang nagpapabigat sa ating buhay. So, napaka-Tagalog natin ngayon, ano? So, iwan daw natin ang anumang nagpapabigat sa ating buhay para makaharap tayo sa hamon ng higante. Alam nyo, si David, mga magmong kapatid, back to the passage. Si David, pinagsusuot siya, alam naman natin ang istorya, pinagsusuot siya ni Haring Saul ng mabigat na kasuotan na pandigma. Pero sabi niya, hindi ko po kayang dalhin yan kasi nung sinuot ni David, halos hindi siya makahakbang sa bigat ng kasuotan ni Haring Saul. Kaya sabi ni David, hindi ko po magagamit ng mahal na hari. Ito po ang aking gamit, tirador. Ito po ang aking gamit, itong kasuotan kong ito na pandigma. Do you imagine, haharap ka sa higante, ang suot mo ay pangkaraniwan. Kung minsan, ikaw na pangkaraniwan na umaharap sa pagsubok na higante ng buhay, yan pa yung ginagamit ng Diyos. Amen? Para mapatumpay yung higanting yan. Kaya maging simple ka lang. Ano sinasabi ng Biblia? Iwan mo yung anumang nagpapabigat sa'yo. Sino ba yung nagpapabigat sa'yo? Ano ba yung nagpapabigat sa'yo? Huwag mo pansinin. Nagpapabigat sa'yo, asawa mo? Huwag mo na siya isipin. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Boyfriend mo, nagpapabigat sa'yo? Huwag mo na lagi siyang iisipin. O girlfriend mo, na lagi nang nandun ka. No? Kung parang sa bahay na mapapakinabangan ka. Diba? Kung minsan, mabigat yan. Mabigat sa bulsa. Pag nag-girlfriend ka, mabigat sa bulsa. May po ba? Sa totoo na, kapag wala kang pambili, wala kang panlibre. Tapos kanino kayo hihingi? Sa nanay mo, tatay mo. Kung kaya titipirin mo yung baon mo para makapag-date lang kayo sa Jollibee. Lalo na ngayon, may bagong kayo, DIY. Baka mamaya makita ko kayo, lagi nasa DIY. Mr. DIY. Yan po, magkakaroon na ng Mr. DIY sa atin. Diyan sa palihan. Baka, maya, nandun ng girlfriend mo. Pili mo ako niya. Ano ba tawagan nyo? Cupcake, pili mo ako niyan. Sige, sugar, huwag kang mag-alala. Bibili kita. Ang sweet, no? Ano, mabalikan ko lang. Ang sweet natin kapag mag-girlfriend, boyfriend pala, di ba? May mga tawagan tayo eh. Pero ngayon, sa mag-asawa na, hindi nyo na tinatawag. Amen? Hoy! Ano? Pero dati ang tawagan, ano? Di ba? Sugar, sweet, honey, cupcake, biskotyo. Ayun ang mga local. Skyflex. Diba? Bakit coffee? Kasi maitim. Alam mo, Milky? Si Milky at si coffee. Ang dami tawagan na pwede tawagan. Kabisado ko yan eh. Diba? Pero pagka pouring ka, babe. Diba? Ayun ang mga pouring, babe. Kayo, anong tawagan nyo? Matanong lang, ma-interview ko lang. Tanungin mo nga yung katabi mo, saka yung nasa front mo, anong tawagan nyo? Diba? Matanong lang, kaya anong tawagan nyo dati? Oo. Brad lang? Parehong Brad? Wow, unique ha, Brad. Okay. Kaya boy, ano tawag yung dati natin lang? Yung mag-girlfriend pa lang? Wala? Talaga? Basta nagkatinginan lang kayo? Lord, boy. Lord, boy. Ang sweet naman. Pero
may joke kaya. Ano tawagan nila? Ano tawagan nila? Ha? Di ba? Parang, okay, dahil lagi kayo dun sa fast food na yun, hi, Johnny. I'm your B. Di ba? Sosyal. Jolly. B. My dear brethren, ang hamon ng buhay, kung ano man ang ipapabigat sa iyo, iwaksin mo. Amen? Alisin mo siya. Pwede mo alisin. Pero kung hindi pa iiwasan alisin, kasi nandiyan na siya, kumbaga namimiss mo siya kapag dumarating, araw-araw, para hindi mawala sa paningin mo, utangan mo siya. Alam mo na, kung pugi-pugi ka doon sa Bombay na yun, utangan mo. Lagi mo siyang nauuto eh. Di ba? Ayaw ko na mamutang. Tapos, bibilangan ka. Sa pole ko. Iiwan sa pole ko. Ha? Ako balik, bukas. Next week pa naman, sinila. Next week, sinila. Sa pole ko. Hindi ko na mamutang. Oy, bay! Isa pole ko! Bay, kulang 500! Kung miss na miss mo na si Bombay, hindi mo siya utangan. Pero, kumanda ka. Kasi, magpapabigat sa'yo si Bombay. Amen! Amen po ba? Ay, nako. Ang hirap magturo ng ganong bagay kasi hindi nyo rin naman maiiwasan eh. Bahalan na kayo. Ha? Okay ba? Bahalan na sa inyo si Lord. Ha? Tawag na lang kay Lord. Si Lord naman laging nandyan to the rescue. Gumagawa siya ng paraan para makabayad ka ng utang. Amen po ba? To the rescue si Lord. Lord, palakasin mo yung asawa ko. Triplihin mo yung lakas para mag-overtime. Paano kung hindi nagtatrabaho yung asawa mo? Ikaw ang dumiskarte. Dahil wala ka namang magagawa eh. Iwan ang anumang nagpapabigat sa ating buhay. Hindi madali ang pagharap sa mga higante ng buhay. Dahil sa mga dala-dala natin, nagpapabigat. Marahil, sabi dito, ang mga nakasuot sa ating mga pabigat ay mga damdamin ayaw pawalan. Tulad ng galit, hinanakit, sama ng loob, di makapagpatawad, di man, sabi dito, ang pananaig ng pride. Ayan, pride, nagpapabigat yan. Kaya maraming hindi umaate ng church dahil sa pride. Akala niya, ang kalaban niya, yung mga Kristiyano, pero hindi naman. Kasi inaakala lang nila yon. Amen? So, sa totoo lang, kapag ikaw nag-miss ng maraming buwan, sa hindi mo pagdating, kung hindi ka rin lang malago, no? Maiisip mo kung ano naiisip mo. Hindi ako pinansin ni pastor. Hindi ako pinamayan ni pastor. Supladong pastor, akala niya sino siya. Hanggang sa maisip mo, yung pangit-pangit ako ng pastor dyan. Hindi naman pastor yan eh. O diba, maisip mo, hindi na siya pastor sa'yo. Kasi nga, hindi ka na pinapansin, hindi ka na... My dear brethren, huwag ganun. Ikaw ang may problema, hindi yung pastor. Amen! Ang pastor lagi lang nandito, nakangiti kapag nandyan ka. Nakangiti yan kapag wala ka. Diba? Pinapanalangin ka niya kapag humingiwi. Diba? Lagi kanyang pinapanalangin. Pero pag nandiyan ka, ugod ang ngiti niyan. Parang yung ngiti ko. Diba? Ako nalulungkot kapag wala si Nanay Linda. Tinatanong ko na agad kay Brother Dutch, nasundo mo ba? Yung dalawang nanay sa sumano? Baka mamaya nandun na naman sa kabila yan, ang kinakabahan ako. Hindi naman, loyal dito yan sa Lord. Amen! Minsan lang naman yung pastor, tulong sa pastor na ito, pinasama pa sa pulpit ko. Di ba?
Pasensya na, nanay, no? Mahal na mahal ko lang kayo. Salamat sa chat ni Nanay Opelia. Mahal na mahal ko kayong lahat. Akala ko nga eh. Yung pala, mahal mo lang talaga kami. So, gusto ko na lang puntahan ng araw na yun eh. Alamin kung bakit. Kung si Nanay nag-chat na ganito. Pero I love your chat, Nanay Opelia. Mahal ka namin. Kahit na sinasabi pa ng mga taga-Sumalaw, suplada ka daw, pero hindi naman. Mabait ka, Nanay. O, di ba? O, tingnan mo si Nanay Linda, o. Dati, papatay na yan. Ngayon, buhay na buhay, o. Hindi na kita nakikita nag-AI, Nanay. Nanay, gusto yung AI mo. Hello. Kaya, minsan naman, sumulpot-sulpot yung kapatid mo, no? Doon sa Facebook ko. So, nilalikes ko naman yun. So, kaso nag-asawa na eh, no? Merkaan yun na. So, anyway! O, yung iba dyan nag-AI, nakikita ko rin. Ba't hindi ko na nakikita ngayon? Anyway, sana makita ko ulit kayo, ha? Namimiss ko yung kagandahan nyo sa AI. Pero sa personal, maganda pa rin naman. Number 3. Okay, Philippians 3:13. Ang sabi niyan, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais ko makamtan. Si Pablo sabi niya, hindi ako isang ganap na, hindi ako isang matatag na Kristiyano, pero ang ginagawa ko ngayon, nililimot ko yung nakaraan. Amen? Meron ba bang sakit? Meron ba bang sakit sa puso mo ngayon? Limutin mo na. Tapiin mo na yung katabi mo sa mga kapatid. Limutin mo na. Alisin mo na yung galit sa Kanya. Amen? Alam niyo, para dumalo yung blessing sa buhay ng bawat isa, alisin niyo yung galit. Alisin niyo yung galit. Hindi makatutulong yan. Alisin yung pananalita na hindi maganda sa kapwa. Babalik sa iyo. Puro blessing lang. Sabi ng Lord, panalangin niyo sila na pagpalain. Yung mga umuusig ha, panalangin na pagpalain, huwag sumpain. Amen? Opo, Pastor. Tama sa siya ng feedback. Mahal mo, sana wala silang benta. Parang naman yun, di ba? Mga curse. Pag nag-girlfriend, boyfriend, na-switch pag nag-away, pangit mo, hindi pa alam, baho na hininom mo. Di ba mga ganyan, sumbatan, singhalan, pero nung mag-girlfriend, boyfriend, sweet. Para sa mag-asawa, pag nag-aaway, okay, mag-aaway. Mag-asawa, mag-usap kayo. Sa mga mag-asawa, mag-usap kung anong ayaw. Ano bang ayaw mo sa akin, eh? Ikaw. Dati ang sexy mo kasi. Bakit nagkaganyan? Pinataba mo ako, di ba? Gusto mo mataba, ayaw na may kaagaw. Hindi naman ganyan. Pasintabi lang. Pero sa totoo lang, mga magulang kapatid, magmahalan kayo. Lalo tigit sa mga mag-asawa. Huwag kayong magbibigay ng hinanakitan. Kung kinakailangan balikan pa, ayun yung mga dapat binabalikan eh. Balikan pa, ayusin ang nakaraan kung maaayos pa. Dahil meron kayong sinumpaan. Amen? Iwasan ang alitan, galitan. Love, sweeter, at the second time around. Sino nakaranas nun? Walang nakaranas? Basta hiwalay. Tapos. Last but not the least, facing the giant o harap sa higante ng buhay, piliin kasama ang Diyos na magkaloob sa atin ng tagumpay. Kung minsan pinipili natin ang katagumpayan, humahanap tayo ng katagumpayan sa sarili mo.
Hindi mo makikita yun. Yung katagumpayan na akala mo doon sa girlfriend mo, boyfriend mo, hindi mo makikita yun. Ang katagumpayan na akala mo sa kapitbahay mo, sa ibang tao, magaling sa'yo, mahusay siya sa'yo, hindi mo makikita yun. Mabibigo ka kapatid pag pinili mo sila. O yung katagumpayan mo, nasa asawa mo, sa kabiyak mo, hindi mo rin makikita yun dyan. Dahil bukas makalawa, mauuna sa iyo. Magsusulo ka sa buhay. Amen! Alam niyo ang katagumpayan, piliin mo na kasama mo ang Diyos. Sa kabila ng lahat ng bagay na naranasan sa buhay mo, ang Diyos ang piliin mo bilang magbibigay ng katagumpayan sa iyo. At ikaw ay magtatagumpay. Ayaw mo man sa hindi, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Amen! Praise be the name of God. Kahit wala sila sa tabi mo, kahit sino pa mga tao sa tabi mo, iwanan ka. Pero ang Diyos, huwag na huwag mong iiwanan siya. Dahil siya ang bibigay ng katagumpayan sa buhay ko. Hindi yung mga tao. Tandaan yan. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Hindi ang tao nagbibigay ng katagumpayan ng Diyos. May Diyos tayo. Akala mo siya na, talaga akala mo habang buhay magkasama kayo, pero ano kinuha siya ng Panginoon at nag-iisa ka na lang ngayon. Sino nagbibigay ng lakas sa'yo? Sino nagpapakain sa'yo ngayon? Sino nagpibless sa'yo ngayon? Sino nagpapagaling sa'yo ngayon? Sino tumutulong sa'yo ngayon? Di ba walang iba kundi ang Diyos? Amen? Si Jesus na kilala mo. Bawat piling mo, binibigay niya sa'yo. Magkawag nagtatagal ito, pero ang sa akin ang Biblia, wag kang mainit, ibibigay ko rin sa'yo ito. Mga magulong kapatid, ang tagumpay sa Diyos nagbubuhat, hindi sa atin. Sa Lord lang, ang dami ng tagumpay na tao. Pero ano, iniwan nila yung kayamanan nila, namatay sila. Sa kabila ng kanilang mga katagumpayan, katanyagan, kayamanan, iniwan nila yun. Pero ano, totoo ba tagumpay sila? Hindi. Hindi sila nakarating ng langit eh. Ang totoong tagumpay, mga kapatid, sa kabila ng wala yung mga kayamanan niyan, sa kabila ng wala yung mga bagay na yan na tinatamasa mo ngayon, ang totoong katagumpayan ay yung nakilala mo si Jesus. Yun ang katagumpayan. Sinasabi ko sa inyo yan, totohanan. Ito ko ngayon, someday, iba na yung magtuturo sa inyo dahil pag kinuha na ako nyo, iba na magtuturo sa inyo. So, tandaan niyo yung sinasabi ko, walang katagumpayan sa mundong ito maliban sa nakilala mo si Kristo. Siya lang ang katagumpayan. Hindi yung pera mo, pugian mo, kagandahan mo, hindi yan. O yung tinatamasa mo ngayon. O, sa kamahanap ng kaligayahan? Saan? Maraming mahanap ng kaligayahan sa barkada, sa boyfriend, sa girlfriend. Saan ang mahanap ng kaligayahan mo? Sa mga bisyo. Ang dami mong kaligayahan na yan, pero ibang napasaya ka ba yan? Sa panandalian lang yan. Panandalian lang kasiyahan yan. Naranasan ko na yan eh. Akala ko magpapasaya sa atin yung mga shabu-shabu na yan eh. Mga Japanese shabu-shabu. Hindi. Alam ko habang buhay, ganun ako eh. Panandalian lang yan. Alam ko, girlfriend eh. Kabit-kabit ng girlfriend to all the girls I loved before eh. No? Nung high school ako, makwento ko lang. No? Matatapos na tayo eh. Tatlo. Meron ako sa first year, second year, hanggang fourth year. Sabay-sabay yun, high school ako. Alam ko sila makapagbibigay ng kaligayahan sa akin, pero malungkot pa rin ako eh. Akala ko alak, pero malungkot pa rin ako. Akala ko tropa-tropa, barkada, o nagkahiwa-hiwalay kami. So, malungkot pa rin ako eh. Akala ko trabaho, pinakunlad ng Lord ang buhay ko. Wow, umahawak ko na napakaraming pera noon. Milyon-milyon, may hawak akong pera noon. Pero hindi akin. Hindi akin, sa Toyota yun. So, pero nahawakan ko, ang daming pera. No? Pero marami rin akong pera sa bulsa, sa ATM, nung panahon ko doon. Kasagsagan ko, anak ko yun ang papaligay eh. Bili dito, bili doon. Isa pa lang anak namin yun, talagang
every now and then, nasa mall kami. Hindi pa nagbubukas. Nasa mall agad kami pag wala akong trabaho. Akala ko yun ang kaligayahan eh. Nakasama ko yung mga matataas sa tao. No? Na-encounter ko ang mga senador. Na-encounter ko rin ang ibang presidente. So, akala ko yun, magbibigay ng kaligayahan eh. Hindi pala. Nung napunta ko dito sa Bataan, nawalan ako ng trabaho, inuman na yung lahat sa akin, hanggang sa mapunta po ako sa plaisdaan, yung maputing kulay ko naging negro, nasunog, kung ano-anong trabaho, pinasukan ko, nagmason-mason po ako ng labor. So namatay yung mga kuko ko na dati lagi naka-manicure, pedicure, yung mga porcelana kong kutis, naging puro sira na. Ganun ako, hinambol ng Diyos. Hanggang sa yung may-ari ng plaisdaan, mga magulang kapatid, isang Christian, sinama niya ako sa gawain. Dahil boss ko siya. Nung marinig ko ang word of God, para bang may umurot sa puso ko. Sabi ko, napakamakasalanan ko pala. Hindi pala yun ang kaligayahan hinahanap ko. At alam niyo, ang tatay ko, may kaligayahan nung makilala ko si Jesus. Hindi ko na siya tinantanan. Hindi ko na siya iniwalayan. Iniwan ko lang na nagpapabigat sa aking buhay. Iniwan ko sila. Hanggang iwanan ako ng asawa ko. At sumama sa iba. Di ba masakit yun pag iniwan ka ng girlfriend mo? Pero mas masakit kapag iniwan ka ng asawa mo. At sasabihin sa'yo, ayaw ko na sa'yo. Masakit. Amen? Masakit ang umibig. Mapait ang magmahal. Lalo na kung ang bawat isa may pananagutan na. Alam mo matatanda niya. Lalo na may sa video okay. Pinapasaya ko lang kayo. Pero masakit. Amen? Wala ni sa katiting na kaligayahan na naramdaman ko kay Jesus yung mga bagay na ibinigay sa akin at pinaranas ng Diyos. At hanggang sa huling yugto ng buhay ko, wala nang aagaw pa sa kaligayahan tinatamasa ko sa Kanya. Amen? Challenge ko sa inyo, hanapin niyo yung kaligayahan kay Kristo. Buong buo, mapapanatag ang kalooban ninyo. Kahit na walang pira, kahit na ano pa man ang bagay na magganap sa buhay mo, hindi ka dadaing. Ang ulam mo laging daing. Wala nang ganito. Pambayad ng kuryente, pambayad ng bigas. Tapos ito, lahat iniintindi mo. Bakit hindi mo sabihin kay Kristo yan? Amen? Ang kabigatan natin, papalitan ni Kristo ng kagaanan. Kapag sinabi mo sa Kanya ang lahat ng bagay na yan, purihin ang Diyos sa buhay mo. Huwag ka nang dumaing. Dumaing ka kay Kristo. Huwag sa ibang tao. Amen! Ni sa bibig mo, kung sasabihin sa kanila na wala kang ganun, wala kang ganito. Tumahimik ka na lang, pero huwag kang mag-init ang ulo. Tumawa ka na lang. Hindi ba yung sinasabi nilang nababaliw ka na, pero masaya ka kahit wala. Kaysa naman nagsisigaw ka, hindi ka mapakali. Lahat sinisipa mo, lahat itinanong mo, tinatabi mo, lahat damay. Dahil tinitang ulo mo. Dahil wala kang pera. Pera nagpapaligaya ba sa'yo o si Kristo? Ano ko lang sa'yo? Pera ba si Kristo? Ulit. Pera si Kristo. Ulit. Pera si Kristo. Ayaw
talaga sa pera, ha? Reviewin niyo yung mga katabi niyo, ha? Yung mga ano niyo, ha? Sa bahay, ha? Reviewin niyo, ha? Pag natutulilig ka sa pera, ha? Nay, tay, pera si Kristo. Wala nga tayong pera, eh! Palapakan niyo natin ang Panginoon. Tayo natin.